Sa lahat po ng mga kapatid kay Kristo, saan mang dako, sa mga kapwa ko kamanggagawa, sa mga senior citizens at sa mga lingguhang nanonood ng YouTube, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon naman po sa sandaling ito, hiningi kong ibuko tayong lahat at tayo naman ay manalangin para sa mensahe ng Panginoon. Ama, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong araw-araw na kalinga, probisyon, pag-iingat at walang sawang pag-ibig. Nagpapasalamat kami sapagkat sa kabila ng panganib na dulot ng iba't ibang nakakahawang sakit ngayon, nanatili kaming matatag, malakas, malusog, nakakakain at nakakatulog. Saan kami kukuha ng mga bagay na pangangailangan namin kung wala ka? Higit sa lahat, Ama, sana ay mapakinggang mabuti ng iyong mga tagapakinig ang mensaheng inihain mo para sa amin. Pangalagaan mo po ang buong katawan at makamtanawa namin ang buong kapayapaan sa araw na ito. Nagpapasalamat po kami. Sa iyo po ang karangalan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ni Jesus, purihin natin ang mapagpalang Diyos. Nakahanda na po ba tayo sa message? Alright, sige po, makinig tayo mabuti, no? So, noong nakaraang linggo, no, napakinggan natin ang isang napakagandang paksa, no? Tungkol sa disiplina na sana ay naghatid ng unawa sa ating lahat ng mga anak ng Diyos. Totoo pong kapag walang disiplina ang tao, saan man siya nakapaloob, tiyak na maghahatid ito ng kaguluhan, no? Maaaring sa lipunan, sa pamahalaan, korporasyon, organisasyon, pagawaan, samahan, o maski sa loob ng simbahan. Ngayong umaga, magiging saksi tayong lahat na nakikinig sa isang mahalagang mensahe na kapupulutan ng mahalagang aral na madalas ay nakakaligtaan nating pakinggan sa bahay-sambahan. Ngayong umaga, naway maunawaan po natin ang buong nilalaman ng isang mahalagang mensahe sa pangalan po ni Apostol Pedro na ang pamagat po ay Peter's Sermon to the Church. No? Sa 5 at huling kabanata ng unang Pedro, no, sa mga talatang 5, no, hanggang sa 9, mababasa po natin na nagtatapos sa isang serye ang pangaral ni Apostol Pedro. Pero bago ito, una niyang itinuro ang kanyang mga pahayag sa mga matatanda sa iglesia. Basahin natin ang mga talata sa aklat ng unang Pedro, kabanata 5, mula po 1 hanggang 4. Sabi po niya, ang bilin niya ganito, sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad niyo. Saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Nakikiusap ako sa inyo. Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto nyong makapaglingkod. At hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. No? At pagparito ng pinunong pastol, ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. Kailangan ma-internalize natin yung message na yan. No? Napakahalaga po niya yung yung aklat na yan. No? So ngayon, sa unang Pedro, kabanata 5, mula naman sa 5 hanggang 9, ang kanyang pangaral naman ay nakatuon sa mga nakababata. No, ha? Bagaman, ang tinutukoy dito ay para sa lahat ng Kristiyano. Maganda tunghayan natin. No? 1 Peter chapter 5, verse 5 to 9. Sabi niya, in-address niya, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinalulugduran niya ang mga mabababang kalooban. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat
siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. No? Ang ganda po, no? Nakakapaghatid siya ng comfort at pagkahanda sa sarili. Kasi ang diwa ng mga pangungusap na ito ay sumasalamin po na ang tema na nabanggit niya dati sa kanyang mga liham, nakita ni Apostol Pablo ang pangangailangan at halaga ng paulit-ulit na pagpapaalala. Inuulit-ulit yung mga paalala. No? Ganito po yung kanyang paalala naman sa 2 Peter chapter 1, 12 to 15. Sabi niya, kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay nito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay nito kahit ako'y nasa kabilang buhay na. Very inspirational, may mga habilin at ang pagnanasa niya na sana hindi malimutan ng mga anak ng Diyos ang mga habilin na katulad ito. Sa makatwid, sa unang pangaral, makikita natin na binibigyang halaga at din ito sa buong unang liham ni Apostol Pedro. Ano po ba ang nilalaman talaga ng kanyang mensahe? No? Unang-una, sabi rito, submit yourselves. No? Ito po yung ating morning devotion. 1 Peter chapter 5, verse 5. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinalulugdan niya ang may mababang kalooban. Kailangan maintindihan natin yung context ng liham na ito. Simple lang po ang kahulugan. Unang-una, everyone should have a respectful obedience. No? Submit to your spiritual leaders, pastors, elders, church authorities, out of reverence to Christ. Hindi para sa pastor yun, hindi para sa mga elders yun, kundi para kay Kristo. No? And we should be able to follow guidance. No? Accepting direction and guidance. Recognizing their responsibility. Sila naman yung mananagot dyan . Ilang beses na natin nabasa yung mga talatang yan. Ano ang kailangan natin? Kailangan tayo magkaroon ng humility and cooperation. Huwag yung matigas. No? Working together with church leaders. We need cooperation. Being receptive to their input, supporting ministry. Lagi ko sinasabi, yan ang dahilan kung bakit tayo nagpunta sa church. Hindi tayo nagpunta rito dahil sa fellowship, hindi po. Nagpunta tayo rito because we wanted to serve God. Nandito tayo upang makinig ng kanyang mga aral sapagkat ito yung nagatid ng kabutihan sa buhay natin. Ito yung mga aral na napapakinggan natin na nagbabago ng ating mga isip. And that is the sole purpose of going to church. To be able to praise and worship our beloved God. Wala pong ibang mali po yung pananaw ng iba na kaya sila pumupunta rito because they are looking for jobs. No? Naghahanap ng kaibigan, naghahanap ng mga makaka-chat. Hindi yan ang layunin ng mga tao pumupunta sa church. Nandito sila dahil isinasaalang-alang nila ang nadaman nilang pag-ibig mula sa Diyos noong pang-una. No? Inutos na po ni Apostol Pedro na magpasakop ang mga Kristiyano in general to the governing authorities. Kailangan po ganun. No? Sabi pa niya sa 1 Peter chapter 2, verse 13 to 14, tingnan niyo, sabi niya, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan,
sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Meron pong pagpapasakop. Kahit saan eh. In the government, in the private office, corporations, simpleng trabaho lang sa lansangan, may mga boss kayo, magpapasakop kayo. No? Because, ganun po talaga ang buhay. May namumuno, may nag-uutos, may susunod. No? So, gayon din naman, ang mga aliping Kristiyano, no? Yung mga aliping Kristiyano, alam niyo, kasi ginamit natin ito yung lumang term, no? Aliping Kristiyano. Ano man ang tawag natin? Pwedeng yaya, katulong, alila, muchacha, o kasambahay, para disente ng konti. Pero ganun din, alipin po sila. Yun po sinasabi ng Bible, no? Kailangan magpasakop sa kanilang mga Panginoon, sa kanilang boss, sa kanilang amo, sa kanilang pinuno, at sa iba pa. Ganun po talaga, may submission eh. For example, you are working in a company, no? Merong manager, may supervisor. Hindi ka pwedeng matigas ang ulo. Magpapasakop ka, susunod ka. Huwag ka magrereklamo. At hindi ka rin pwedeng bubulong-bulong. Ang payo ko nga sa mga ganun tao, nagtatrabaho ka, hindi ka masitrabaho mo, huwag ka ng bulong. Mag-resign ka. Mag-quit ka. Ganun yun. Kasi wala namang maitutulong yung bulong ka ng bulong eh. Makakasira lang ng ng relasyon yun eh. No? Hindi ka masaya. Hindi, mag-quit ka. Umalis ka. Di ba? Gusto mo yung masunod, ikaw eh. E di, gawin mo, bahala ka. Pagka humiwalay ka na dyan, di ikaw na masusunod sa gusto mo. No? Kailangan po eh. Sabi mo niyo sa Pedro, 2:18, 1 Peter, mga alipin, magpasakop kayo sa mga nagmamay-ari sa inyo. Tamo, nagmamay-ari sa inyo at igalang ninyo sila. No? Hindi lamang ang mababait, kundi pati ang malulupit. Naintindihan niyo po ba yan? Magpasakop kayo sa mga nagmamay-ari. Kasi yung mga alipin ng araw, binili sila. Kaya may pagmamay-ari sa kanila. Halimbawa, ako, may alipin. Pupunta ako sa market, ang daming alipin doon, mamimili ako. May nakita ko siya, bibiling ko yun, babayaran ko yun. Tapos yun, magpapasakop sa akin yun. Ang utos sa kanila, magpasakop kayo sa nagmamay-ari sa inyo. At igalang ninyo sila, hindi lamang ang mababait. Kita nyo? Kundi pati ang malulupit. May full submission po, ganun po talaga. No? Naalala ko po yung nung araw sa Amerika, di ba yung mga negro, di ba? Ginawang alipin. Binili sila eh. Binili sila sa pamilihang bayan. Ngayon, hindi na ganun ang arrangement. Nakalagay doon, wanted, yaya. Mag-a-apply ka, di ba? Eh, mga yaya ngayon, class na. Di ba? May sarili po ba akong kwarto? Meron po ba akong wifi? Very demanding. Anong araw po ang off ko? Meron po bang uniform o wala? Ganyan. Nung araw walang ganyan. At nung araw ang alipin, hindi ka kakain hanggat di sinasabi ng amo mo na kumain ka. Ganun po talaga ang patakaran. Kasi wala kang karapatan eh. Yung mga alipin nung araw, wala kang pangalan eh. Alam ba niyo yun? Hoy! Shh! Ganun po nung araw. Wala ho. Kaya pag ang alipin, binigyan mo ng pangalan, mula sa araw na to, bibigyan kita ng pangalan. Pangalan mo ay Jose. Tuwan-tuwa, maiiyak yung alipin na yun. Biro mo, binigyan siya ng pangalan. At pagdating niya sa mga kapwa niya, mga alipin, alam ba niyo, may pangalan na ako ngayon. Uy, tuwan-tuwa sila. Sana kami rin. Wala kasi silang karapatan eh. Pero iba na ang panahon ngayon. Pero nananatili po yung aral na magpasakop. At sabi nga rito, kahit na mabait, kung hindi mabait, kundi pati malulupit. No? Hindi lamang ang mababait, kundi pati malulupit. Ganun. No? Ngayon, hindi lang naman yun ang tinutukoy ni Apostol Pedro ito. Ganun din ang mga Kristiyanong babae. Makinig kayo. Dahil ito maraming uungol dito. Matataas ang mga balik ng mga hilay. Di ba?
kailangan magpasakop sa kanilang mga asawa, no? Ang mga Kristiyanong babae. Tandaan nyo, hindi natin maaaring baguhin ang panukala ng Diyos sa halip, kailangan sundin siya. Ano sinasabi ng talata? Basahin natin sa 1 Pedro 3:1. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At kung meron sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din nyo silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Yan po yung sinasabi ng aklat. Magpasakop kayong mga babae. No? Hindi ho talaga pwede yung ang babae ang namumuno ng tahanan. Hindi po, mali po yun. Lalabas na walang kapangyarihan yung lalaki. Yung scepter, ibinigay ng Diyos ito kay Adan para pamunuan yung kanyang sambahayan. Kaya hindi, nakita niyo po, nung nanguna yung babae, ano nangyari? Hindi ho ba? Matuto tayo sa karanasan. So, yun naman mga Christian, no? Kasi, nag-asawa kayo, na may pagkakasala kayo, unang mga believer na kayo, nag-asawa kayo ng unbeliever. Ngayon, ang hirap ninyong maabot sila dahil nga, magkaiba kayo ng pananampalataya. No? Pero dahil sa magagandang pag-uugali ninyo, maaakit ninyo yung mga asawa ninyo na hindi mananampalataya. At nangyari na po rito yan. At nangyayari pa hanggang ngayon. Yung mga unbeliever, umaatay sila. Dahil nakita nila yung mga asawa nila, maganda yung asal, no? Nagpapasakop. Hindi ho pwede matigas ang ulo. Ina-address ko po yung mga nanay rito na matigas ang ulo. Yung akala nyo kayo ang boss. Hindi po. Huwag niyong paniwalaan yung kasinungalingan. Unang-una, walang blessing ng Panginoon yung mga ganyang matitigas ang puso. Kailangan magpasakop talaga kayo. No? You also enjoins the submission upon younger Christians. To the elders, magpasakop ang mga nakababatang Kristiyano sa mga pinuno ng iglesia. 1 Pedro 5, talatang 5, unang bahagi. At kayo naman mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Ganun po yan. Huwag nating labanan, huwag nating banggain, huwag nating, lalo nga kung may kinalaman ito sa ating panunungkulan, sa mga gawain natin, magpasakop. At doon sa mga nagtatrabaho, kayo mga nasa opisina, kayo mga, di ba? May mga pagkakataon, pagagalitan kayo ng mga boss nyo. Sino po nakaranas ito ng napapagalitan ng boss nila? Meron ba? Meron po ba? Meron. Pangatong tanong ko na po yun. Nakita nyo yung umiiral na pride natin, no? Hindi natin masabi na tayo napagalitan tayo, no? Masama po yan, yung espiritong yan. Hindi ho, Kristo ang naghahari sa puso natin. Naghahari, tayo pa rin. Si Kristo walang pakialam sa buhay natin. Yan po ang palatandaan. Lalo hindi natin matanggap na nagkamali tayo. Hindi natin ma-pride tayo, ibig sabihin nun. No? Yung boss sa opisina nagagalit. Yung supervisor, yung presidente. Diba? May dahilan kung ba't sila nagagalit. Siguro may mali, may pagkukulang, may mga bagay na hindi nagawa, hindi natapos, nagagalit. Anong gagawin mo? Lalaban ka? Hindi ba pinakamagandang salita lang doon ay, sorry po. Kasi yung sorry na salita, napapakalma niyan kahit anong init. Pero kung sasagot-sagot ka pa, hindi na maganda yan. Lumalabang ka na. Ang tinutukoy ng mga pinuno na inilarawan sa talatang binasa natin ay yung mga elders sa church. Mga nakakatanda, yung pastor, yung mga elders. No? Sila yung tulong-tulong at sama-sama na nagpapatakbo ng gawain ng iglesia. No? Itong bilin niya sa mga matatandang namumuno. Sa 1 Pedro chapter 5, 1-4, basahin ko po Ulitin ko to, binasa ko to kanina. Sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad niyo. Saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Nakikiusap ako sa inyo
no? Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyo makapaglingkod. Maliwanag po yung purpose. Maglingkod at maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Talagang may trabaho merong job description. Kailangan tingnan mo ito, no? Ngayon, sa pamumuno kasi hindi naman laging easy, no? Hindi naman maring parang wala ng conflict, no? Sometimes yung mga taong below na naaatasan nagrereklamo, no? Hindi sila masaya. Napagsabihan siguro o nakagalitan. Pero that's part of your job. Hindi naman, sana kung iba na yung pagka binubugbog ka, sinasampal ka, minumura ka. Iba yun. Pero kung pinagsasalitaan ka dahil may pagkukulang ka, may pagkakamali ka, o kaya may mga hindi ka ginawa o hindi tinapos, mapapagalitan ka even in the office. Kahit sa mga pagawaan. O late ka na naman. Anong oras ba ang pasok? Diba alas 8, but 8:15 na? Ganun po. Papagalitan ka talaga. No? And that's normal. No? Hindi ka dapat magrereklamo o... Alam mo, isipin mo na sa Diyos ka naglilingkod. Kasi pag inisip mo na sa Diyos ka naglilingkod, kahit anong mangyari, nakafocus ka sa Panginoon eh. Hindi mo tinitingnan yung mga tao. Get mo? Sabi, no? Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. No? Next, hindi bilang Panginoon ang iyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. Well, again, maski yung mga leaders, maski yung mga managers, nagkakamali din yung mga yan eh. Hindi naman sila perfect din eh. Intindihan niyo ba yan? Kailangan lang natin magkaroon ng pagkakaunawaan, pag-iintindi, no? Dahil hindi naman lahat silang mga nakaupo dyan, mga managers yan, mga leaders na yan, wala nang pagkakamali. Nagkakamali sila. No? So, sabi sa verse 4, dahil pagparito ng Panginoong Pastol, ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. Kanino sinasabi yan? Doon sa mga taong nagsasubmit. Doon sa mga taong nagpapasakop. Doon sa mga taong ang iniisip ay makapaglingkod ng tapat sa Panginoon. Yun po yun. Pagka naglilingkod kayo sa church, hindi kayo naglilingkod sa pastor, sa elders, naglilingkod kayo sa Panginoon. Sabi ko nga, pare-pareho tayong mga tao. Iba-iba lang ang function natin. Meron leader ng dance, meron leader ng music, meron leader sa mga care group leader. Kanya-kanyang function eh. Ako may tungkulin ako as pastor. May tungkulin yung mga kapatid natin as elders. May kanya. Pero we belong to the human race. No? Pero may iba-ibang function tayo. Ngayon, tingnan na lang natin yung mga function na ito at igalang natin. Ganun po yun. Hindi tayo pwedeng... Di ba? So, tinutukoy ng mga talata, gayon din yung mga nakatatandang Kristiyano, yung mga matatagal na. No, ha? Sa 1 Peter chapter 5, verse 5b. Ano sabi? Magpakumbaba kayong lahat sapagkat sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaluluguran niya ang mga mabababang loob. O yun lang po yun. Ganun lang po yun. Magpakumbaba tayo. No? Talagang sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, pero yun ang mga mapagkumbaba, kinalulugdan niya. As simple as that. Walang conflict dyan eh. Basta sumunod ka lang. No? We also enjoin submission upon Christians in general. Submit to one another. Bawat isa mag-submit. Kaya naman, hindi naman dapat na tingnan natin ang sarili natin, mataas tayo sa kapwa natin eh. Hindi naman ganun eh. Ako at ikaw ay pareho lang. No? Mag-submit tayo sa isa't isa, magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa. Pero alam mo, may function ako, ang trabaho ko, pastor. Gagawin ko po yung trabaho ko as pastor. Ikaw naman, as member, gawin mo yung trabaho mo as member. Dinawin natin yung mga lalakaran natin sa church kung ano. No, ha? Sabi dito sa Efeso 5:21, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Andino po eh. Ano na hindi natin naiintindihan dyan? Pasakop kayo sa isa't isa. Maski yung co-workers mo,
Di ba? Yung member mo sa fellowship, para-pareho, maggalangan kayo. No? Mag-submit kayo sa isa't isa at hindi kayo dapat na... No? Punta natin yung letter A. No? Defining submission. Ano po ba ito? No? Bakit magsasubmit tayo? No? Mahalaga itong pinag-uusapan natin kasi church po ang involved dito eh. Pag wala pong kaayusan sa iglesia, walang disiplina, no? Walang pagpapasakop, magulo ang church. Maghanap ka ng isang pagawaan na walang namumuno at walang nagsasubmit. Chaos. No? Okay. Defining submission. Ang Efeso chapter 5 verse 8 ay nagsasalita tungkol sa pamumuhay bilang mga anak ng liwanag. No? Ang pagpapasakop sa mga relasyon, partikular na ang nabanggit nila yung pag-aasawa. No? Now, submission in this context means voluntary yielding. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Huwag mong sangkaan, huwag mong labanan. No? Voluntary yielding. Kumbaga sa traffic, huwag mo igiit yung sasakyan mo, magbigay ka. Magbigay ka. Para umayos yung daloy ng traffic. Ano pa ang ibig sabihin ng submission in this context? Mutual respect. O, tandaan niyo po yan. Kung nasanay kayo sa church na meron kayong ganyan, ganyan din ang gagawin niyo sa labas ng church. Sa mga office, sa paaralan, sa mga pinapasukan yung pagawaan, meron mutual respect. Pagkilala at pagpapahalaga sa tungkulin at responsibilidad ng ibang tao. May pagkilala tayo. Siya pala yung foreman dito. Nakita niyo? Ganun po kasimple yun eh. Anong kayang gagawin ko? Ayun ang foreman, tanungin mo. Lapit sa foreman, Sir foreman. Di ba? Ganun po. Pag sinabi ng foreman, ito gawin mo, gawin mo. Huwag yung, hindi, parang mas maganda kung ito gagawin ko eh. Naintindihan niyo? Pag sinabi sa'yo, itong gawin mo, yun ang gawin mo. Yun yung ibig sabihin ng nagsasubmit ka. Yun ang ibig sabihin ng submission. Okay? Ano pa? Pangatlo, support and cooperation. Working together in harmony. Nakita niyo pa, kasi may mutual respect na kayo, may voluntary yielding, no? Ginagampanan ng bawat isa ang kanilang mga tungkulin. Masaya ang lahat. Merong harmonious relationship even in the church. No? Maski yung mga teachers, no? Sila, nagkagalangan sila. Pero may namumuno sa kanila. Pero makikita mo sila, magkakasama sila. Dahil pare-pareho silang tao eh. Pero pagdating sa gawain na, pagdating sa function, ayun, makikita mo, uy, meron leader. Ganun po yun. Sa church, ganyan din. May care group leader. Nakita niyo, pag nagsasalita ang care group leader niyo, pakinggan niyo. Kasi siya yung leader eh. Ngayon, kung hindi na siya nagsasalita, pwede mong itaas ang kamay mo, gusto mo magsalita, di magsalita ka. Ganun po ang church. Meron pong maayos na gawain na hindi po nagkakagulo sa loob ng ano. No? Ngayon, tingnan naman natin yung area ng in the context of marriage. Submission is often understood as wives submitting to husbands. No? Dapat, sinabi nga kanina ng salita, dapat ang babae talagang mag-submit sa kanyang asawa. Kaya ka asawa eh. Ang sabi ng, kaya alam nyo, nung nag-iisa si Adan, binigyan siya ng Panginoon na makakasama. Hindi po ginawa si Eva para maggawing katulong ni Adan. Hindi po. Kaya siya ginawa, unang-una, para hindi malungkot si Adan. Pangalawa, sa mga pag-iisip, makakatulong si Eva. No? Halimbawa lang, gusto gumawa ni Adan ng bahay. Gusto niya, ang bintana dito, sabi naman ni Eva, parang mas maganda dito ilagay. Kasi yung morning sun, nandiyan dyan eh. Yun, pwede yun. Oo. Nakita nyo, may mga suggestions ang babae na dapat din naman pakinggan ng lalaki. Pero yung
Pag sinabi ng lalaki, sige, dito ko na ilalagay ang pinto. Ay, hindi. Ang gusto ko dito. Hindi po ganon. Marami sa atin ganon. Ang gusto ko ito. Narinig ko po yan eh. Hindi naman bulag ang mata ko eh. Nakikita ko even inside the church. Gusto ko ito. Hindi ho, tama yon. Wala hong ano yan. Wala sa Bible yung ganyang kaisipan. Ayun ko, ang tagal nitong araw nito, pero ba't hindi sila nakakasunod? Ba't kaya ganun? Ba't nagmamatigas pa rin? Anong ibinigay na trabaho ng Diyos sa lalaki? Husbands, ano sabi? Loving their wives. Yan ang tungkulin namin, mahalin namin yung aming asawa. With selfless, sacrificial love, just as Christ loves the church. Kung paano minahal ni Kristo ang iglesia, ganyan din natin mamahalin yung mga asawa natin. Hindi sinabing mga lalaki, sumunod kayo sa inyong mga asawa. Wala po. Di ba tayo nakakaintindihan? Hindi ba nyo nababasa kung ano nakasulat? Magpasakop kayo. Yun ang ibig sabihin nun. Wag pong Of course, may mga dahilan kung bakit hindi ka susunod. Naintindihan ko yun. Pero kung kayo magkaayos na mag-asawa at normal kayo mag-asawa, magpapasakop ka talaga sa lahat ng area. Maraming mga tututol dyan, pwede tatanggapin ko yun. Halimbawa, yung lalaki, nananakit, naglalasing, sinisira yung kagamitan sa bahay, nananakit ng mga anak, hindi umuwi ng regular sa bahay, hindi nagsusupport sa pamilya, ibang usapan po yan. Naintindihan niyo ako. Pero kung kayo mag-asawa at maayos kayo at magkasama kayo dito sa church, magpasakop kayo. Kasi kung hindi, nagbibingi-bingihan lang kayo. Alam ko, meron ditong hindi nagpapasakop. Alam ko po yan. Sabi ko sa inyo, hindi naman ako bulag eh. Ito pong pagpapasakop ay isa ring termino na ginagamit sa military. No? Ang pagsasaayos ng mga tropang militar sa ilalim ng utos ng isang pinuno. May namumuno eh. No, ha? So, pag sinabi ng head ng militar na ganito tayo. Doon nga, walang complain eh. Hindi ka pwede mag-complain, hindi ka pwede magreklamo. No? Obey first before you complain. Yan ang kanilang slogan. Sa civilian naman, ito ay isang kusang loob na pagsuko, pakikipagtulungan, pag-ako ng responsibilidad, at pagdadala ng pasanin. Ganun po yung mag-asawa. No? Yung pong pagpapasakop ay mahabang proseso upang panatilihin ang pagkakaisa at kapayapaan sa pamilya, gayon din sa simbahan. Ganun din po. No? Mas madali po ang lahat ng bagay if everyone submit to one another. Magbigayan kayo. Ngunit ang tunay na pagpapasakop ay dumarating po kung susundin natin ang payo ni Apostol Pedro. Kaya may mga apostol na nagsalita at gumawa ng mga liham, batay sa pag-aaral at ibinigay ng Diyos sa kanila, ito yung mga naisulat eh. Ito yung mga ipinababasa sa mga makabagong Kristiyano sa panahon natin. No? Ang isang dapat natin sundin, no, ay yung sinasabi na Roman number 2, be clothed with humility. Magbihis kayo ng pagpapakumbaba. No? Basahin natin ulit. No? 1 Peter chapter 5, 5-7. At kayo naman mga kabataan, no? Pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, ayan na, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinalulugaran niya ang may mababang kalooban. Magpakababa ka lang, huwag kang masyadong, no? Ano pa sabi? Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Babalikan ko uli yung tungkol sa yung work, no? Sa opisina, sa pagawaan, nagtatrabaho ka, empleyado ka. Inuutusan ka ng boss mo. Labag sa loob mo. Pagod ka na. Labag sa loob mo. Gusto mo nang umuwi.
Hindi po ganun ang attitude. Ang sabi dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya, sa pating Panginoon, ang inyong mga alalahanin. Sumasakit na ang dibdib mo. Labag na labag sa kalooban mo. Ang gagawin mo, alam mo, ang gagawin mo, lumapit ka sa Diyos, mag-pray ka, humingi ka ng tulong sa Panginoon. No? Kasi walang ibang magmamalasakit sa iyo, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Yan yung iyong pwedeng lapitan. Yan sinasabi ni Peter. Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Hindi pwedeng reklamo ka na reklamo. Hindi pwedeng ganon. Get nyo? Yan, punta natin yung letter A. Defining humility. Ano ba ito? Ito po yung mapagkumbabang puso. No? Kababaang loob. Ito isang mahalagang katangian na bumubuo sa kaisipan ni Kristo. No? Ano po nangyari sa ating Panginoon? Imagine niyo, nandun siya sa langit, kasama niya ang kanyang Ama. Kasama ang laksa-laksang mga anghel. Very comfortable. Langit Payapa ang loob mo. Nung siya ay isugo ng Ama sa lupa, imagine ninyo, doon ka sa langit, uutusan ka ng iyong Ama, isusugo ka sa lupa. Pakinggan nyo. Pwede niya sabihin na, ba't di na lang tayo mag-utos ng anghel? Anghel na lang. Hindi po Anong ginawa ng Panginoon? Nagpakumbaba siya. Sumunod siya. Nasusundan niyo po ba ako? Bumaba sa lupa at ipinanganak, nagkatawang tao. Hindi natapos yung mission niya. Hindi naman pupunta lang siya ito para makita yung mga tao. Hindi. Dala niya ang ebanghelyo. At nangaral siya kahit na may mga rejection, kahit na minumura siya ng mga tao. Di ba? Galit sa kanya yung mga pariseo, ang mga iskriba, ang mga namumunong matanda sa iglesia. Nagpatuloy siya. Hindi niya sinabi na, Ama, ayoko na dito. Ang hirap pala. Ang titigas ng ulo ng mga tao. Hindi po. Tuloy-tuloy. At ang pinakamasakit, nangyari sa kanya yung hindi dapat mangyari. Na dapat nangyari sa ating lahat. Nagpasakop siya. Nagpakumbaba siya. At inahako niya ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan upang doon sa Kalbaryo ay itirik ang kanyang katawan. Naintindihan mo ba yan? Wala ka pa namang ginagawang ganyang pagpapakasakit sa buhay Nakita niyo? Hindi naman siya karapat dapat mamatay. Tayo dapat. Hindi lang tayo dapat ipako, ihawin pa. Yung katangiang ito ang dapat na bumuo sa isipan natin, yung kaisipan ni Kristo. Yung humility. Wala siyang reklamo. Kung matatandaan nyo, nakapako na siya. Ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Binigyang katwiran pa ni Kristo itong mga makasalanan. Totoong hindi alam ng mga taong ginagawa nila Tayo, alam ba natin yung ginagawa natin sa church? O hindi rin natin alam ang ginagawa natin sa church? May humility. Wag mo itaas ang sarili mo. Magpapakumbaba ka. Hindi naman yung ginawa ng tao, hindi naman utos ng tao yan. Ang Diyos ang nagsabi. Di ba? Kaya may paalala si Apostol Pablo naman sa Iglesia ng Pilipos, doon po sa 2:3-5. Basahin natin. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Yan, pabida Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Kasi minsan, alam mo, little knowledge pop up. Akala natin magaling na tayo, akala natin marunong na tayo. Kaya ang tingin natin sa iba, bobo. Ang tingin natin tayo ang magaling. Marunong na tayo. Hindi ganon. The more knowledge you got,
the more humility. Mas marunong ka, mas marami kang alam, dapat lalo ka magpakumbaba. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Huwag gumawa ng anuman. Dahil naghahangad ka na maging tanyag. Ha? Ang sabi, magpakumbaba. Ituring mo yung ibang tao na mas nakakahigit sa iyo. Ano dapat natin ginagawa? Sabi sa verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Huwag mo lang tingnan yung sarili mo, tingnan mo rin yung iba. Kung ikaw ay nakakaranas ka ng hirap, ng sakit, sinabi ng aklat, marami pang nauna sa atin na nakaranas ng ganyan. Di ba? Marami pang mga nauna sa atin na nakaranas ng ganyan. O, di ba? Pero yung mga taong yun, nanatili sila, naging matatag sila. Kaya kung mag-iisip ka ng tungkol sa iyong sarili, ano gagawin mo? Verse 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Yan ang tingnan mo, yan ang gayahin mo. Nabasa mo na-preach na yung kasaysayan ng buhay niya, nalaman mo ngayon kung anong ginawa niya, anong nangyari sa kanya, at nung mamatay siya, anong nangyari sa kanya. Yan ang tingnan mo. Precisely kaya ka nasa church dahil dyan sa mga dahilang yan. Kaya tayo nasa church, hindi po fellowship. Yung fellowship nakakatulong lang yun, pero hindi yan ang objective natin. Ang objective natin is to be able to serve our beloved God. Yun ang layunin natin. Kaya pag nasaktan ako ng salita mo, hindi ko na lang iintindihin yun kasi baka mawala ako sa hulog eh. Baka hindi ako makapaglingkod sa Diyos eh. Kasi nagalit ako, kasi sumama loob ko. Hindi ganun. Kung nasaktan ka, maraming mga nauna sa'yo nasaktan. Pero ang alam mo, maglilingkod ako dito. Kahit ano mangyari, maglilingkod ako sa church. Yan ang purpose ko, kaya ako nandito sa church. Kaya nga tayo dinala ng Panginoon dito eh. There's a need for humility. Kailangan natin ito, no? Kailangan ang mapagkumbabang puso, hindi lamang upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa ating relasyon sa isa't isa, kundi upang mapanatili din natin ang wastong kaugnayan natin sa Diyos. Pag hindi maganda ang relasyon natin, dalawa, naapektuhan pati relasyon natin sa Panginoon. Naintindihan niyo yun? Pagka kayo nag-away, anong feeling mo? Okay ka ba kay Lord? Kaya nasa katwiran ka, kaya wala sa katwiran. Hindi tama kasi hindi dapat mangyari yung ganun. No? Kung kilala natin ang Diyos, makinig tayo sa kanyang mga salita. No? Meron po sa Kawikaan 3:34, merong salita rito, basahin natin. Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman. Ano yung palalo? Mayabang. No? Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman. Ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Kita niyo, humility pa rin. Kailangan talaga magpakumbaba ka. Huwag tayong... Hindi lang yan. Sinipi rin ni Apostol Santiago, yung nasa chapter 4, verse 6, ano sabi niya? Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. O alam niyo na ngayon, kailangan pala sa church yung humility. O wag pala kaming padalos-dalos, wag pala kaming mayabang, wag kaming mapagmataas. Sa halip, magpakumbaba kami. Alam ko na ngayon to. Tatandaan ko na to. Huwag nating isipin na mas mataas ako sa iyo. No, kundi tingnan ko na mas mataas ka sa akin. Kasi kung mas mataas ka sa akin, hindi ka magyayabang eh. Di ba? Sa mga paaralan, yung mga estudyante sasagot-sagot sa teacher. Hindi nyo alam ang pinagdaanan ng teacher. Kayo, nag-aaral pa lang kayo, ganyan na kayo, ang yayabang nyo na. Di ba? Hindi nyo alam yung mga pinagdaanan nila, yung mga training na dinaanan nila, yung mga pagsisikap nila, yung kahirapan dinanas nila. Tapos isa ka lang na mag-aaral kung magsalita ka sa teacher mo, akala mo, mas mataas ka pa sa teacher. Hindi. Magpapakumbaba ka. Huh? Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Ang isang taong may mapagkumbabang espiritu
ay talagang kalulugdan ng Diyos. Ganito po sinabi niya kay Propeta Isaias sa 57:15. Pakinggan niyo. Ano sabi? Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mabababang loob at nagsisisi, ako ay sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Pangawakan mo yan. No? Naintindihan natin ngayon, nauunawaan natin na mataas palang pagpapahalaga ng Diyos sa isang nagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Alam niyo ang problema natin, marami sa atin hindi na nagsisisi sa kasalanan. Lumalampas, dumadaan na lang na parang walang anuman yung kasalanan ginawa. Bakit hindi natin balikan yung sarili natin? Bakit hindi tayo yumuko at alalahanin na may nakakataas sa ating Diyos? Bakit hindi tayo magsisi? Pagsisihan natin lahat yung kayabangan natin. Yung mga parang kung sino tayo. Minsan may mga leader ng care group na mas marunong pa yung member. Walang respeto. Hintayin nyo yung panahon ninyo. Pag kayo ang naluklok dyan, mararamdaman nyo yung kirot at pait na nararanasan ng leader ninyo pagka kayo ay matigas ang ulo. Pag kayo nagmamarunong. Mararanasan nyo. Once you become a leader, mararanasan nyo pa yung hapdi, yung kirot. Ha? Pagka may mga member na ganyan katitigas ang ulo. Nakakalimutan natin bakit tayo pumunta ng church. Nakalimutan natin lahat yun. Huh? Ano ba ang agenda mo? Pagdating mo sa church, gusto mo i-meet yung mga barkada mo? Gusto mo i-meet yung mga kadikit mo, kasangga? Yan ba ang gusto mo rin sa church? Yan ba ang hinahanap mo? Mali ka. Mali yan. Kaya ka nandito, gusto mo maglingkod sa kataas-taasang Diyos. Kasi alam mo kung bakit mo ginagawa ito? Ba't ka umaaten ng church? Ba't ka nagpupuri sa Diyos? Ba't ka nagpapasalamat sa Kanya? Precisely because makasalanan ka. Inalis ng Diyos yung kasalanan mo. Ngayon, pinawalang sala ka, tapos pinangakuan ka pa ng buhay na walang hanggan. Yan ang layunin kung bakit ka nasa church. Because you were forgiven. Diba? I come to church because I wanted to thank the Lord. He gave me life, He gave me eternal life. Sapat-sapat na dahilan yon. Pagka ganyan, hindi ka malilihis, hindi ka maliligaw, at hindi ka magmamataas. Dahil alam mo, mas may nakakataas sa'yo. Siya yung nagbigay sa'yo ng magandang buhay. Ako nga po, sa ministry, hindi naman po kasi madali. No? Siyempre, some people complains. And I understand that. Pero kung intindihin ko kasi yung mga ganyang complaint, hindi ako makapaglilingkod sa Panginoon ng maayos. Alam ko yung tungkulin ko eh. Tinitindigan ko yung tungkulin ko. Ngayon, kung madadala ako doon sa mga ganyang mga kaguluhan, mga hindi maayos na espiritu, masisira po ang buong kawan. Kaya I have to stick to the plan of God. Kung anong plano niya, yun ang gawin ko. So of course, hindi naman lahat masaya o papalakpak. May mga taong malulungkot. At yung iba naman ay ayaw. No? Unawain natin yung pagpapahalagang ito ng Panginoon. No? Bumaba ang ating espiritu. No? Ang sabi nga sa 1 Peter chapter 5, verse 6, sabi, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Wait for your time. Wait for your time. No? Meaning, submit to His providential working in our lives. Nagsimula na kasi yan eh. Tinutuloy-tuloy ng Panginoon yan hanggang matapos. Kahit na mga hulugan to ng pagbabata sa hirap, sa pag-uusig, sa kirot, sa mga nararamdaman mo, gaya na nangyari nung panahon ng mga apostol. Nangyari na po yan eh. Yung nangyayari sa atin ngayon, nangyari na noon yan. Kaya nga, yun na natiling matyaga, yun na natiling matatag. Yun po yung pinagpapala, no? May sinasabi pa, sa 1 Peter chapter 5, verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay.
Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. O, may problema ka sa ministry, may problema ka sa pag-aaral mo, may problema ka sa pamilya, sa bahay, sa kapatid, sa asawa, anong gagawin mo? Di ba? Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Lahat. Kasi lahat yan, alalahanin sa buhay yan eh. No? Walang ibang magmamalasakit sa iyo. Bilisan mo, lumapit ka kagad sa Panginoon. Magpakumbaba ka, aminin mo ba ang kakulangan mo. Yung mga maling kaisipan mo, pagsisihan mo kagad. At humingi ka sa Diyos ng kapatawaran. At sigurado akong igagawad ng Diyos. Sapagkat siya lamang ang tanging magmamalasakit sa atin. Ayusin mo yung takbo ng isip mo. No? Huwag tayong mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado. Minsan isip tayo ng isip, hindi mo naman kontrolado yung problema eh. Tsaka yung problema, hindi nagpapaalam, biglang dumadating yan. Tama po ba? Amen po ba? Di ba? Yung bang problema, nagpapaalam ba sa'yo? Oy, darating ako dyan sa Miyerkules, ha? Darating yan anytime. Kailan nakahanda ka. No? Ang ating Ama sa Langit ang magsasaayos ng mga bagay na ito. Wala tayong kakayanan, mga kapatid. Huwag mag-alala tulad sa itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 6:31 hanggang 34. Ano po sabi niya? Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain. Ayan, inumin o damit. Nakita niyo? Mga perennial problems po yan. No? Ano pa sabi? Hindi ba't ang mga hintil ang nababala tungkol sa mga bagay na yan? Kasi yung mga hintil, hindi naman sila umaasa sa Diyos eh. Pero yung mga Kristiyano, umaasa sa Diyos. Di ba? Dahil alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng iyan. All-knowing God. Okay? Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niyo sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kita niyo, may submission, may humility na kasama dyan. You wait. Darating yan. May time yan. Huwag kang apurado. Hindi po yan kagaya ng sweldo, 15.30. Hindi po. Yung nga 15.30, sumasablay pa eh. Di ba? Kuminsan yung mga teacher, late na pasweldohin. Alam ko yan. Nakakawa yung mga teachers. Kita niyo po yun. So, ano nangyari? Kaya, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Get mo? Dahil ang bukas, ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Yung bukas, darating yan, may dalang problema sa iyo yan. Kaya sabi ng aklat, bayaan mo siya. Bayaan mo siya. Ha? Dahil ang bukas ay bahala sa sarili nito. Kita niyo? Alam niyo, kailangan lang natin, intindihin lang natin kung ano yung binabasa natin. What is the reward of humble service? Meron bang reward yan? God will give grace and show unmerited favor to the humble. Tanda mo yan. Tingnan nyo, basahin natin sa 1 Pedro 5, talatang 5. At kayo naman mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit tinalugdurog niya ang may mababang kalooban. Itataas ng Diyos yung mga nagpapakumbaba sa takdang panahon. No? Tapos sabi pa ni Pedro, sa 5:6, sabi niya, ganito, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at tatakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. May oras eh. There is time for everything. No? Huwag tayong masyadong nag-aapura. Kapag dumating na ang panahon, itataas po ng Diyos ang mga naglalagak ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ang tanong ko, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Pinagkakatiwala mo ba sa Kanya yung mga sakit ng ulo mo? O ikaw ang gumagawa ikaw nagre-resolve? Ang galing mo naman. No? Ako, pag hindi ko na po kaya, submit ka agad sa Panginoon, Lord. Ang hirap pong... No? Pasakop tayo sa Kanyang kalooban, pasakop sa isa't isa. Ngayon, siyempre, sa lahat ng gawain, no, kailangan mag-ingat tayo. Baka dayain tayo ni Satanas. Si Satanas kasi, yan yung tagabulong.
Alam ko marami sa inyo ito, biktima ni Satanas eh. Alam ko po yan. No? Kaya, pakinggan natin yung utos o atas ni Apostol Pedro sa Roma number 3. Ano sabi niya? Watch out for the devil. Remember, we are in the church. Alam niyo, minsan, no? Hindi dapat makapasok si Satanas dito eh. No? Dinadala natin si Satanas. Di ba? Dapat, hindi po eh. Hindi dapat, sabi ng aklat eh, even the gates of hell cannot prevail in this church. No? Tapos tayo nag-iimbita eh. Tayo nagdadala sa kanya eh. No, mag-ingat, no? Sabi po sa unang Pedro 5, 8-9, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Yan ang ginagawa niya. And many Christians fall victims. Oh. Alam mo, sagrado ang Kristiyano, hindi na dapat binibiktima. Oo, pwede kang tuksuhin yan, pero meron kang balot ka. Balot ka, hindi ka pwedeng, alam mo, mamaya papaliwanag ko pa sa inyo na mas malalim yan. No? Maging handa at magbantay. Oh. Ang kaaway niyo ay parang liyong matungal at aliligid na naghahanap ng masisila. Kaya pang nag-aaway kayo mag-asawa, nako, parang ini-invite niyo si Satanas. Alika nga, Satanas, dito ka, ikaw mamagitan sa amin. Ano po ituturo sa inyo, Satanas? No? Ano pa sabi ni Peter? Sabi niya sa verse 9, huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Kita nyo? Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng gantong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Sino sa inyo namatayan? Marami nang namatayan. Sino sa inyo natanggal sa trabaho? Marami natanggal sa trabaho. Sino sa inyo ang bumagsak sa bar exam? Marami nang bumagsak. Hindi ka unique, hindi ka nag-iisa. Huwag mo sirain ang buhay mo dahil dyan. Hindi ka nakapasa sa exam? Siguro may pagkukulang ka. Hindi ka nag-aaral. Nuna mo yung cellphone. Inayos mo muna yung account mo sa FB. Ito mo. Maraming mga unsuccessful na Christian. Kasi nagpabaya sila. Kasi nakalimutan nila, letter A, we have an adversary. Yan ang tanda. Yan mo. Kung galit ka, yan mo itutok kung galit mo. Kung masama ang loob mo, yan mo ibuhos. No? Sino to? Siya ang tinatawag na dyablo. O yung mga hindi pakilala sa Satanas, pinapakilala ko sa inyo ngayong umaga. No? Isa siyang mapanirang puri. Ha? Nag-aakusa ng mga bagay na hindi totoo. Yan ang kaaway mo. Inilarawan siya ng apostol bilang isang liyong umaatungal na naghahanap ng masisila. And sana hindi ka mabiktima. Ano po ang kaugnayan ng talatang ito sa doktrina? Pakinggan nyo, ano po ang kaugnayan ng talatang ito sa doktrina ng once saved, always saved? Anong kinalaman ito? No? Kung totoo kasi ang doktrinang once saved, always saved, bakit nag-aalala si Apostol Pedro at bakit niya binibigyan ng babala ang mga Kristiyano tungkol kay Satanas? Bakit mag-aabala si Satanas sa tuksuhin ng mga Kristiyano kung hindi naman pala niya kayang tuksuhin? Ibig sabihin, lahat po tayo, we are all susceptible to the attack. Kaya dapat, alam mo kung anong gagawin mo. Nakahanda ka dapat. Kasi, kung alam ni Satanas na hindi niya tayo madadaig, hindi na siya mag-a-attempt. Naintindihan niyo po yun? Ay, pupunta ako sa Lord's Temple. Tutuksuin ko mga tao ron. Pagdating niya, alam niya yung mga tao ito matatag. Ay, hindi na lang. Naintindihan niyo? Ibig sabihin, effective si Satanas. Yung mga old-timer na Christian, ang madalas nahuhulog dyan. Oo, yung matatanda ng Kristiyano, nahuhulog pa riyan. No? Simpleng-simpleng attack po yan. O, nakita nyo na, bakit mag-aalala si Satanas? Ba't pa siya mantutukso kung alam niya hindi naman siya mananalo? Basahin nga natin Hebreo 3:12-15. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya
hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Ito, mapanganib ito. Yan ha, abilin yan. Mapanganib yan. Tuloy natin. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Balik mo ulit. Magtulungan kayo. Paano kayo magtutulungan? Magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Kapatid, may sasabihin lang ko sa'yo, mukhang mali ang ginagawa mo. Marami kasi sa atin walang pakialam. Ay, wag na lang, baka may magalit sa akin. Nasaan yung sinasabi ng Panginoon na magtulungan kayo araw-araw? Nakikita mo yung kapatid, hindi tama ang ginagawa. Nakikita mo, hindi tama rin yung ginagawa ng anak niya. Ano, pababayaan mo lang yan? To preserve the peace? Sabihin mo sa kanya, kapatid, parang napansin ko, hindi ka nag-a-attend ng mga gawain. Masama ba yun? Paalalahanan mo. Gagamitin kayo ng Diyos sa isa't isa. Huwag niyo antayin yung mga unbeliever pa magsabi. Di ba? Pag nakita kayo sa lansangan, alam ng mga unbeliever na may gawain tayo ng Miyerkules at Biyernes eh. Alam niyo ba yun? Alam nila yon? Ano sabi ng mga unbeliever? Ba't nandito ka? Di ba may gawain kayo? Buti pa yung mga unbeliever, alam na may gawain tayo eh. Nakita niyo na? Akala niyo sa mga unbeliever, di nag-iisip. Alam nila. Ba't nandito itong mga ito? May gawain sila. Alam ko, Biyernes ngayon eh. So, bakit po pinagkakaabalahan ni Satanas ang mga Kristiyano? Ito, paglilinaw lang. Bakit kailangan natin mag-ingat? Bakit? Kasi tunay ang panganib ng apostasiya. Yung pagtalikod, kaya mayroong gantong mga babala. When you fall victim of Satan, hihina na, wala ka ng lakas. Natalo ka na, no? Hanggang babagsak ka. At yun na yung panahon na hindi ka nadadalo sa mga gawain. Get nyo? Ibig sabihin, tinatapakan ka ni Satanas. Wala ka ng lakas, wala kang kapangyarihan. Nakita nyo? Tinanggap po si Yesu Kristo eh. Ang Panginoon ang tagapagtanggol mo, ba't ka papayag na maging tapakan ni Satanas? Ang susunod yan, tatalikod ka na. Iiwan mo na yung pananampalataya. Wow. Yun ang pinakamapanganib na maaaring mangyari sa buhay ng isang Kristiyano. We are here to defeat the adversary. We have to defeat the adversary. Kailangan natin maging seryoso, matalino, at mapagbantay. Pantayan natin ang isa't isa. Ang sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 8a, maging handa kayo at magbantay. Lahat po yan. Yung pride, si Satanas, sabihin ni Satanas sa'yo, alam mo, mali yung ginawa niya. Lumaban ka. Yan ang sabi ni Satanas eh. Huwag kang pasakop. Sino ba sila? Naman, demonyo talaga, ibang klase. No? Huwag kang magpasakop. Huwag kang sumunod. Lumaban ka. Yan ba tinuturo ng Diyos? Ang labanan mo, si Satanas, hindi yung kapatid. No? Meron pa, Lucas 21, 34 hanggang 36. Ang katakawan, paglalasing at kabalisahan sa buhay na ito, ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon. Na tulad ng isang bitag, sapagkat darating araw na iyon sa lahat ng tao. Yan, darating po yan. 36. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Ano na po given na po yan. Lahat yung mga nangyayari sa atin, yung mga tukso, yung mga ganyan, katigasan ng ulo. Ay nako. Nagbigay ng mga paalala at babala ang mga apostol para sa atin. Kaya nga lagi ako nagpapaalala sa inyo, lalo na doon sa mga nagfe-fellowship na mag-ingat sapagkat hindi biro ang ating kalaban, ang Diablo. Maski sa kwentuhan, guguluhin niyo yung kwentuhan niyo eh. Mamaya, ang ganda ng kwentuhan niyo, mamaya iba na.
Mamaya pinag-uusapan nyo na personal, mga buhay-buhay ng tao. Pagka may ganyan, kayo mga pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos, sawayin ninyo. Kapatid, change topic tayo. Huwag niyong payagan na yung taong yan ay magpatuloy sa pagsasalita, sisirain niya ng kawan. Rebuke ninyo with love. Kapatid, pwede ba change topic na tayo? Huwag natin pag-usapan yung mga bagay na. Maaaring magtaas ang kilay niya, so what? Dapat siyang sumunod. Guguluhin niya ng fellowship. No? Dapat ba natin katakutan si Satanas? Hindi po. Unang Pedro, 5, unang bahagi. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. No? Santiago 4:7, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. How do we fight the devil? Hindi rin natin nakikita ang dyablo eh. Pero minsan nakikita natin siya sa kapwa natin. Yung mga gumagawa ng masama, yun na po naghahari na ang dyablo sa kanya. Nandun na si Satanas sa buhay niya. Si Satanas kasi hindi mo makikita eh. Pero makikita mo siya sa mga ginagawa niya doon sa tao. Kailangan natin manatiling matatag sa pananampalataya. Ano pa sabi ni Apostol Pablo sa Colosas 1:23? Subalit, kailangan niyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. Kailangan niyo manatiling tapat at matatag. Kaya yung grupong sasamahan mo, yung fellowship, yan yung magpapalakas sa'yo. Yan lagi nagpapaalala sa'yo. Huwag kang magalit pagka pinapaalalahan ka. Ito, bukas na bukas ngayon itong topic na to. Sa fellowship niyo, pagka pinaalalahan kayo, bukas ang dapat ang puso niyo. Huwag kayong magagalit doon sa nagsasalita. At doon sa nagsasalita, huwag kang matakot. No? Ang nakatutuwa kasi, sa buhay na ito, kahit ano pa mangyari, meron tayong Diyos na makapangyarihan. Ako, yun ang laman ng puso ko. Kahit ano pang isipin nila, kahit ano pang gawin nila. No? It helps to realize that we are not alone in our struggle. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan ang laging laman ng puso ko. Hindi naman lahat ng sasabihin ko sa church magugustuhan ng tao. So what? Kung ayaw niya, duwag. Diba? Sasakit ba ang loob? Ba't ko pasasakitin ang loob ko sa kanya? Pastor, si ano ayaw maniwala sa sinasabi mo? Hindi siya sa akin hindi naniniwala. Hindi siya naniniwala sa sinasabi ng Diyos. Hindi ako. So ba't ko gugulin sa isip mo? Sila ng Lord ang mag-usap. Hindi ako. Huh? Ano pa sabi sa 1 Peter 5:9? Ayan o. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Everyone. Alam ba nyo, yung mga kapatid natin na nagpupusit ng Biblia sa People's Republic of China, marami na, yung last counting ko, 7 na nahuli sa kanila. Yung huling bilang ko, yung open doors. Isipin ninyo, pupunta kayo sa communist country to bring the Bible, the good news. You risk your life, your own life. Imagine mo. Hindi ka natakot. Bakit? Kasi may garantiya na kasama mo ang Panginoon. So what kung nahuli ka, kung nakulong ka? Sina Pedro nahuli, nakulong. Sina Apostol Pablo pinaglubugan ng barko. Naintindihan niyo ako? So what? Anong gusto mo? Safe ka? Nandito ka lang lagi? Nag-apply ako sa open doors, tinanggihan ako dahil hindi ako mukhang incheck. Unang-una, madali daw ako mahuli. Kaya yung mga pinupunta roon, kasama si Pastor Go. Kata niyo, panda kasi sa kawaditang mata. O, di ba? Kaya lang nabisto siya roon, pinauwi siya kagad dahil may tip na huhulihin na siya. Kita niyo? Sabi ko, baka pwede ako sumama sa grupo niyo. Nagtingin na sila, tagtawanan sila. Kasi unang araw lang, pagsalta ko ron, huli na kagad ako. Mukha ba ako in check? Di Chabel, ha?
At magsalita pa ako na incheck, hindi ako mukhang incheck eh. Huli ka agad. Kita niyo? No? Ngayon, itong tandaan mo. 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Amen? Amen. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Kita niyo? Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, ang sarap lang talaga ng, yung, hindi tayo nabubuhay para kumain at matulog lang, may nag-aalaga sa atin, Unang-una, ang Panginoon Diyos. Pangalawa, yung mga may asawa, yung kanilang asawa. Yung may pamilya, yung kanilang mga anak, di ba? Kasi naghahatid sila ng comfort sa atin, kahit paano, di ba? So, kahit na mahirap ang buhay, okay lang, tuloy lang. No? Ngayon, kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang gayong pakikibaka, ay magiging mas maliwanag kung isa sa alang-alang natin ang bendisyon na ibinigay ni Apostol Pedro dito po sa unang Pedro 5:10. Ito po, benediction po niya ito. Basahin natin, 5:10 ng 1 Peter. Sabi niya, pagkatapos niyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Very comforting siya, no? Bagamat ang mga pangaral ni Apostol Pedro sa talatang 5:9, ay tiyak na angkop sa lahat ng mga Kristiyano. Kasi ito ay may special na halaga para sa mga kabataan. Kadalasan sila ang paborito ng ating kaaway, ang dyablo. Why? Because they don't have or they lack experience to learn the value of such virtues as submission, humility, and watchfulness. No? Ngunit para sa mga taong handang makinig, bata man o matanda, o susundin ang payo ng Apostol Pedro, tiyak na tayo ay tatanggap ng ng biyayang kailangan natin upang mapaglabanan at madaig ang dyablo at sa takdang panahon, dadakilain natin ang Diyos mismo. Kaya tandaan natin ang sermon ng Apostol Pedro na nagpapaalala sa ating lahat. Unang-una ay submit yourself. Unang-una ay submit yourselves. Number 2 is be clothed with humility. And the third part is watch out for the devil. Ulitin ko po, magpasakop po kayo, magbihis kayo ng pagpapakumbaba at mag-ingat sa dyablo. Okay? Ayan, nandiyan pala, So, purihin natin at takilain natin ang ating Panginoon. Mahal na Ama sa langit, nagtipon kami sa iyong hapag na may mga puso ng pasasalamat at papuri sa kaunawaang ipinagkaloob sa amin. Salamat sa kaloob na buhay, sa pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan, sa pagkakaloob ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ito. Samahan mo nga po kami, Ama, ng iyong kabutihan sa lahat ng mga araw ng aming buhay sa iyong kagandahang loob. Salamat sa lahat ng bagay, sa nakikita at hindi nakikitang mga pagpapala. Salamat sa mga pagsubok sa aming pananampalataya at sa mga tagumpay na nagpatibay ng aming pag-asa. Sa aming pagsasalo-salo, Ama, inaalala namin ang sakripisyo ng iyong anak upang magkaroon kami ng wastong pamumuhay. Nagpapasalamat kami sa kaloob na kaligtasan, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, at sa pangako ng buhay na walang hanggan. Nawa, ang aming pasasalamat ay higit pa sa mga salita. Maging salamin nawa ito ng aming puso. Naway maisabuhay namin ang aming pagsunod sa iyong salita, sa paglilingkod sa kapwa. Sa iyo lamang ang mga mataas na pasasalamat at ang kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang bendisyon.
ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa, panatilihin ang inyong mga puso at isipan sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo palagi. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Magbatihan tayo sa isa't isa.